Welcome ho uli again sa ating kalagitnaan at sisimulan na po natin. The first man, Adam. The last man, Adam. Yan po ay makikita po rito sa ating mga talata. So, sa 1 Corinthians, ganito po ang sinabi. So, it is written, the first man, Adam, became a living person. The last Adam, a life-giving spirit. So, ilang Adam? Dalawa. May first at saka may last. Last ba talaga yan? Bakit ang dami pa rin natin? Diba? Matalinghaga ho yan. 46. The spiritual did not come first, but the natural, or the physical, or the flesh. Ito yung unang lumabas. And after that, the spiritual. Pagkatapos ng physical, dumating na daw yung second, yung the last Adam na spiritual. 47. The first man was of the dust of the earth. The second man, pangalawa ba talaga ito? Masyado matalinghaga ho yan. Okay? The second man is of heaven. Okay? And as, sa 48, as was the earthly man, so are those who are of the earth, and as is the heavenly man, so also those who are of heaven. And just as we have the born of the image of the earthly man, so shall we bear the image of the heavenly man. Tayo po ay tumayo and then let us pray before I start. Praise be to God. Heavenly Father, kami po ay lumalapit sa inyo sa ngalan po ng Panginoong Hesus. Nagpapasalamat na kami ay inyong dinako sa lugar na ito. Kayo ang humipo sa amin. Maraming salamat sa mga taong ginagamit niyo upang kami ay magkaisa ngayong gabi sa lugar na ito. Hindi ito, Panginoon, aksidente. It is your will. It has your purpose, O God, na mangyayari ngayong gabi. Panalangin po ng iyong abang lingkod na ito. Buksan niyo po ang aming pandinig, ang mga espiritual naming pandinig, na makarinig namin ang bawat salita na nagmumula sa inyong mga labi. Gayon din, Panginoon, buksan niyo po ang aming mga espiritual na mga mata na makita namin ang ganda ng inyong salita. Kinikilala po namin sa aming kalagitnaan ang presensya ng banal na Espiritu na siyang aming dakilang Panginoon, ang aming guro, ang aming patnubay, ang magbibigay sa amin ng kapaliwanagan sa aming pag-aaralan ngayong gabi. Kaya Ama, binabalik po namin ng maingat ang lahat ng papuri, pasasalamat sa inyo, sa ngalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Tayo po ay makakaupo na po sa presensya ng Panginoon. So, simulan natin dito. The first Adam, the last Adam. The first man, the second man. Alam naman natin na pagkatapos ni Adam, ang sumunod hindi, di ba, mayroong kaagad. Ang pangalan niya sino? Sino? Si Cain. Si Cain at saka si Abel. Di ba? Yan ang nakalagay sa Bible. Si Abel at saka si Cain, yung magkapatid. So, hindi siya yung second man. Pero anong ibig sabihin nito? Bubuksan sa atin ngayon ng Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang salita. Anong bang ibig sabihin nito? Okay. The contrast between Adam, yung unang tao, at saka si Christ, the second man, or the last Adam. Okay. First, yung Adam muna. He is the first Adam. Sabi kanina, binasa natin. Si Jesus Christ ang last. Last ba siya? Bakit tayo nagpapatuloy? Diba? Bakit patuloy pa rin ng tao kung last siya? Question, malaking katunungan yan, di ba?
Bakit ganun? Bakit ganitong statement niya? Ano bang kahulugan nito? Okay. Next. The first Adam was a living soul or eto. Tayo. Yan yung first. Yung second na Adam, he is a quickening spirit. So ano ibig sabihin? So dalawa. Yung isa galing sa lupa, yung isa ay galing sa langit. See the difference now? Third, yung isa, natural, physical. Yung isa ay spiritual. Yung isa ay earthly, galing sa lupa, hinubog sa lupa. Pero si Jesus Christ ay heavenly. Panglima, galing siya sa lupa, off the earth. Jesus Christ is pang-anim, He is the only man. Pero si Jesus Christ is both man and God. That's the difference. Okay. Pampito, He is the first man. Pero rito, He is the second man. Bakit ganun? Okay. Dire-diretso natin. Kasi masyadong matalinghaga ho yan. Okay. Buksan mo muna natin about si Adam. Alam natin, kaya puno siya ng putik dyan. Yun. Di ba kung yun naamoy yung sarili nyo, parang amoy yung putik? amoy lupa, I mean to say. Di ba? Pagka hindi kayo naliligo, di ba? Buti na lang may bumulong sa akin yung mga hindi raw naliligo, ganon. Kaya binubuhusan nila yung sarili nila ng mga mababangong mga sabon, ng shampoo. Pagkatapos noon, hindi pa yon, wiwisikan nila yung kanilang sarili ng Channel 1, Channel 2, Channel 3, Channel 4, hanggang Channel 5. Di ba? Ang daming pabango, ang ibig ko sabihin. Di ba? Para bumango. Bakit? Pagka hindi mangyayari yon, ano mangyayari? Amoy lupa. Okay? So, I hope we understand. Kaya hindi naman masama ho yung lupa. Kaso nga lang, kaya lang mo yan naging corrupt dahil sa kasalanan. Okay? Simulan natin dito. Okay, in Adam, Romans 3:23, all have sinned and have fall short of the glory of God. Lahat po ba ay nagkasala? Lahat. Sino dito ang walang kasalanan? So tama. Di ba? Lahat tayo ay makasalanan. Romans 6:23, for the wages of sin, ang kabayaran daw ng kasalanan ay kamatayan. So that's the reason why namamatay ang tao. Ang tao nais talaga nilang magpahaba ng buhay, di po ba? Sino gusto mo buti na lang mayroon po tayo rito ng ilan taon na po kayo, tay? Ilan taon na po kayo? 85. 85 po yan. Oh. Mami, ilan taon ka na, mami? 93. Ayan, mga saksi. Humahaba ang kanilang buhay, pero meron niyang hangganan. Pero pinapakitaan tayo ng Panginoon na pwede niyang ipalawig ang buhay natin sapagkat sila ay talagang, sabi ng Bible, in the book of Psalms, ang buhay daw ng tao ay up to 70 to 80. Kaya sobra-sobra na yung kanilang bonus. 85 and 93. Kaya tayo mga bata pa, kita nyo? Mamaya tanungin nyo kung ano yung mga sikreto nila. Okay. 1 Corinthians 15:22. For as in Adam, all die.
Lahat ng kay Adam namatay lahat. Okay. So in Christ, all will be made alive. In Christ, the last Adam, we will be made alive. Mayroon na kayong hint kung bakit siya last Adam. Nakuha niyo na, may hint na kayo. So lahat ng kay Adam, walang patutunguhan yan, kamatayan. Buti na lang dumating si Kristo, ang last Adam. Pagpatuloy po natin. Okay? Adam's disobedience. Okay? Makikita po natin yan. Therefore, just as sin entered the world through one man, pumasok lang po ang kasalanan sa pamamagitan lang ng isang tao. And death through sin, and in this way, death came to all people because all sin. Hintay muna, si Adam lang naman yun. Ang nagkasala, bakit tayo kasama? Because yung man na yun, tayo, ano pa ba tayo? Man o animal? Di ba? Tao tayo, di ba? Kung si Adam ay tao, so therefore tayo tao, kung namatay yun, mamamatay din tayo. Right? Kaya maraming natatakot mamatay. Why? Because they really don't know where they're going. May kanta nga do you know where you're going to? Oh, kakanta na naman kayo. Talaga, nagsimula lang ako ng, do you know where you're going to? Do you like? Okay, wag na, diretso na natin ito. Nevertheless, death reigned from the time of Adam to the time of Moses, even over those who did not sin by breaking a command as did Adam, who is a pattern of the one to come. Maski yung mga hindi nagkasala, namamatay sila. May mga tao bang hindi nagkasala dyan? I believe there is. Ang isa po doon ay si Enoch. Si Enoch kinuha Di ba? Naalala niyo si Enoch? Okay. Now, the wages of sin. Okay? Ano bang wages ng sin? Death. Yan po yung masakit dyan Yan ang pinakamasakit dyan. The wages of sin is death. So, ang kabayaran daw ng ating mga kasalanan, whether we like it or not, is death. Okay, next. Eto na. The last Adam, the second man. Jesus Christ is called the last Adam. And then, the second man. Ulitin ko. He is called the last Adam. Jesus Christ is called the last Adam. And then the second man. We must get this title right. Dapat makuha natin itong tama. Bakit siya tinawag na the last Adam and the second man? Okay? Bakit? If we do not get them right, and if we put them in the wrong order, kunyari, the last man, the second Adam, pagka nagkamali po tayo doon, hindi natin makukuha ang mystery na to. Okay? So, if we do not get the right order, or if we put them in the wrong order, it does not make sense. Walang kabuluhan. Hindi natin maintindihan yung misteryo niyan.
Kaya dapat intindi natin, He is the last Adam and the second man. On the cross, pinag-uusapan natin, di ba, yung nakaraan si Jesus Christ na buyabo sa cross. On that cross was the last Adam. Ulitin ko. Doon sa cross ay ang huling Adam. Bakit? He was not the last in the sense of time. There have been millions and millions of descendants of Adam born since then. Tama po ba? Tama. But he was the last in the sense that the evil inheritance of the whole Adamic race came on him, kay Jesus Christ, in its entirety as he hung on the cross. So lahat ng kasalanan, ng buong kasalanan ni Adam ay kinuha ni Jesus Christ. Kaya tinawag siyang the last Adam. Maski yung bang nabubuhay ngayon, yes. Maski yung isisilang pa lang, yes. Kinuha ba ni Jesus Christ ang lahat ng kasalanan ng sanlibutan? Yes. Kaya tinawag siyang last Adam. Ang anong ibig sabihin? Kasi si Adam ay makasalanan. At ang kabayaran to ay kamatayan. Si Jesus Christ ba ay may kasalanan? Bakit siya namatay? It is not his sin. It is our sin. And those who, na mga isisilang pa, magiging kalipi sila ni Adam, the first Adam, kaya they will continue to die. Andiyan na naman tayo kasi nandito tayo sa Australia. Baka sasabihin niyo, how are you to die? No. To die, ang ibig sabihin mamatay. Ha? So, si Jesus Christ ang last Adam. So, I hope nakita po natin ito. Okay? The total evil inheritance of our sin-cursed race came on Him. Lahat ng kasalanan ng sanlibutan, lahat ng sumpa, inilagay kay Christ. Kaya tinawag siyang the last Adam. Okay? And when He was buried, it was all buried with Him. Lahat ng kasalanan ng sanlibutan, magsimula kay Adam hanggang doon sa mga bata pang isisilang, inilagay na niya ang lahat sa kanyang sarili at inilibing na niya. That's the reason why He has to be buried. Meron pa bang isisilang? Marami. Kasalanan ba nila na bayaran ni Kristo? Bayad na. Bayad na po. Okay? So I hope we understand this and we get this. Kaya tinawag siyang the last Adam. Kasi lahat ng kasalanan na minana natin kay first Adam, siya ang tumapos. Kaya ang Adam na yon, tinapos na niya. Ang kasalanan, ang sumpa ng kasalanan, ang kabayaran ng kasalanan. That's the reason He died. Naintindihan na po natin, hindi naman siya pwede mamatay eh. Bakit? Wala siyang kasalanan. Maski anong hagupit mo sa kanya, hindi siya mamamatay. Maski anong ilang pako mo ibilagay, hindi mamamatayan. Bakit? Di ba kanina? Romans 3:23, for the wages of sin is death. Pero bakit siya namatay? It's not his sin, it's our sin. Okay? Kaya nga, all evil nature inherited from Adam was put away. Tinanggal na niya. Nung sumigaw siya ng ano? Yung last word niya? It is finished. Anong ibig sabihin ng it is finished? Bayad ko na lahat.
Sino nagbayad? It's only Jesus Christ who everything. May kanta nga, He paid the debt He did not owe. I owe the debt I could not pay. Diba? God bless my Savior. That's it. You, all of us owe a debt. May pagkakautang tayo dahil sa ating kasalanan. Pero siya ang umako ng ating, di ba? Kung ikaw, halimbawa, si Presidente, okay? Kasi siya nasa harapan ko, kaya maganda siyang halimbawa. Halimbawa, may pagkakautang ako. Halimbawa, kay Geraldine. Ang laki-laki ng utang ko. Kaya tinataguan ko siya. Alam na kids. Hindi ba? Pag may utang, laging hindi mo makikita. Di ba? Sa Pilipinas, alam ko, andyan ka! Di ba? Ganun, di ba? Oh, wala ako rito! Di ba? Buti na lang merong Des. So, ang ginawa ni Des, hinarap niya si Geraldine. Sabi niya, magkano utang ni Hil? Sabi na ganyan ni Geraldine, bakit? Hindi ka naman na may utang eh. Si Hil naman ang may utang. Magkano nga ang utang ni Hil? Bakit? Kaya mo bang bayaran? Magkano nga? 10 milyon. 10 milyon lang naman pala yan eh. Okay? Sabi ni Des, okay, bayad ko na yan. Oh. So anong ibig niya sabihin? Inako ni Des ang aking lahat ng pagkakautang. Kaya pagkakatukuli ni Geraldine, ay, andito ako. Ako ba hinahanap? Oy. Si Des, di ba? Si Des ang nagbayad. Tandaan mo, magkano? 10 milyon, bayad na yon. Ganun, di ba? Kaya ang tapang na natin lumabas. Dati-rati, nakikita mo pa lang yung anino, takbo ka na eh. Di ba? So, pinagkakautangan natin, nagbibigay lang po ako ng halimbawa. Kaya ang tao, laging natatakot. Punong-puno ng takot. Ng alalahanin. Kasi hindi nila alam kung sinong nagbayad sa kanila. Lahat pala binayaran na. Nakuha po ba ninyo ako? Okay. So, nang sinigaw ni Jesus Christ, naganap na. Sa Tagalog ho yun. Sa English, it is finished. Okay? Humana. Humana sa Cebu. Tama ba? Humana. So, put out of the sight, so everything is being finished on that cross. Then, when Jesus arose from the dead, He arose as the second man. Siya na yung bagong tao. Bakit? Bakit siya naging pangalawang tao? A new kind of man, the beginning of the Emmanuel race, or God's race. May panibagong lipi o panibagong race. Hindi na yung race ni Adam, kung hindi race na ni Kristo. Okay? So, everyone who is born again through faith in Jesus' death and resurrection become part of a new Emmanuel race. Or,
When He rose on the third day, it was the beginning of the new race, God-man. A race, okay? A race in which God and man are somehow mysteriously combined in one new creation. Kaya He is a new creation. Right? So nakita ninyo yung mystery. Kinakailangan ni Jesus Christ mabuhay. Bakit siya dapat mabuhay? Kasi lahat namamatay. Kung si Kristo ay hindi nabuhay, wala tayong pag-asa. But when Jesus Christ resurrected from the dead, there is a living hope now. Kaya akala nila, ang pagkabuhay muli, okay, ang pagkabuhay muli daw ni Christ ay basta-basta lang ganun. Wala nang kahulugan. But they don't understand fully well that all these things is the start of a new race. Nagki-create ang Diyos ng panibagong anong race? Hindi takbuhan, ha? Hindi karera. Anong race? Lahi. Panibagong lahi. So si Christ ay may naglikha siya ng panibagong race na kung saan hindi na ito mamamatay. But still, namamatay pa rin ng tao. Bakit? Kasi nga mayroon tayong image ni Adam. This body is a corrupt. Katulad ng, kaya this is body will die. Diyos ko die. Di ba? Mamamatay ito. But the good news is this. Anyone who is in Christ, there is a blessed hope na mabubuhay siya katulad ni Kristo. Ang akala kasi ng iba, pag namatay na hindi nila naintindihan at naunawaan kung bakit namatay si Jesus Christ at nabuhay uli, akala nila pupunta na sila sa heaven. Hindi nila alam that they have to enter into a new race. Bagong lahi. Okay? Next. Look at that. For we know that the law is spiritual, but I am flesh. Tama po ba? May laman po ba kayo? Pakikurot nga yung sarili ninyo. Oh. May laman, di ba? So, anong ibig sabihin nito? Flesh. Okay, ulitin natin. For we know that the law is spiritual, but I am of the flesh, sold into bondage to sin. So tayo pala yung mga bihag ng kasalanan. Whether we like it or not, tayo ay, kumbaga, kung ito ang kwarto na to, ay kulungan at pangalanan natin sin, andito tayo lahat sa sin. Lahat po ba tayo ay bondage ng sin? Yes. For what I am doing, I do not understand. For I am not practicing what I would like to do, but I am doing the very thing I hate. But if I do the very thing I do not want to do, I agree with the law, confessing that the law is good. So now, no longer am I the one doing it, but sin which dwells in me. Gusto kong bumait, ngunit di ko magawa. Di ba? May kanta tayo nun, gusto kong bumait, ngunit di ko magawa. Di ba? Bakit hindi mo magawa? Because sin is living in us. We are trying to change our life, but we can't. Pinipilit natin, sa susunod, hindi na talaga ako magmumura. Tapos, PI ka talaga. Di ba? Di ba? Sa susunod, hindi na talaga ako mag-chichismis. Ano ba ang latest ngayon, sista? Di ba? Why?
you really don't want to do it, but there is something in us, in this flesh, which is called sin, yun ang tumutulak sa atin na gumawa ng kasalanan. Sino dito ang talagang pagdating ng New Year's Eve, di ba? May New Year's resolution. Sino nag-New Year's resolution dito? Sa susunod na taon, hindi ko nagagawin talaga ito. Number 1. Number 2, hindi na ako kakain ng marami. Konti na lang. Number 3, hindi na ako iinom. Di ba? Ganon ang mga bilang-bilang natin. Di ba? Ganon mga... Pero pagdating ng January, okay. Nagagawa, January 1st, okay. January 2, okay. Pagdating ng January 3, bumabalik, lumalala pa. Dati, di ba? Dati umiinom lang siya na botelya. Ngayon hindi na. Di ba? Laklak na. Hindi ba? You are trying to be good. You're trying to renew yourself, but you can't. You yourself can attest to it. Kayo mismo makakapagsabi. Kasi nangyari, naranasan nyo to eh. Why? Kasi nga tayo dito ay bilanggo tayo ng kasalanan. So, pilit natin lumabas, pero hindi natin kaya. But, if I am doing the very thing I do not want, I am no longer the one doing it, but sin, which dwells, saan nakatira? Uy, nako, kaya naman pala, sister. Kaya naman pala, brother. Bakit ang dumi-dumi ng pag-iisip mo? Ikaw ba yan? Bakit ang dumi-dumi ng pananalita mo? Ikaw ba yan? Ayaw mo magsalita na gano'n, pero gusto... Kasi mayroon kumokontrol sa'yo. At hindi mo kaya siyang supilin, hindi mo siyang kayang pigilin. Di ba? Right? Next. What does it mean? Okay? That Jesus died for our sin. Ano bang ibig sabihin yan? Okay? For our sake, He made Him to be sin, who knew no sin, so that in Him we might become the righteous of God. Kanino daw? Alang-alang daw kanino? So, sa ating lahat. Alang-alang sa ating lahat. Siya na walang alam ni hindi nagkasala ay naging makasalanan. Nang sa ganun, tayo ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. Kaya mo bang magbago? Hindi. Kaya tayo, we are trying to be righteous. Ginagawa natin, nagpapakabanal tayo. Sa susunod na linggo, magsisimba na talaga ako. Sa susunod na araw, magbabasa na talaga ako ng Bible. Mananalangin na talaga ako na napakahabang panalangin. We are trying. But we failed a lot of times. Tama po ba ako? But because of our sin, Jesus Christ, who knew no sin, became sin for us. Okay? Okay. Walang alam si Jesus Christ na kasalanan. Ni isa. Sabi nga diyan sino makakapagsabi sa inyo na ako'y nagkasala? Ganong katapang si Jesus Christ.
nang hinarap niya ang lahat na nag-aakusa sa kanila. Sino sa inyo dito na ako'y nagkasala? So si Jesus Christ talagang from the very start ng kanyang buhay, hanggang siya pumasok sa ministry niya, hanggang siya namatay, walang isang bahid na kasalanan siya. Wala. Okay? This is the reason why. Okay? He bore our sin in His body on the cross, that we might die to sin and live for righteousness. Para tayo'y maging matuwid sa harapan ng Diyos na kanyang Ama, dinala niya ang lahat ng ating kasalanan sa kanyang katawan doon sa krus. Nang sa ganon, tayo ay mamatay dito sa kasalanan ito. Kumbaga, kung ito ay kasalanan, ito ay isang lugar ng kasalanan, si Kristo, siya mismo, yung kasalanan natin, siya na nagbayad. Bakit? Kasi etong lugar na to, na kasalanan, ay unrighteous. Mga unrighteous people tayo. Sa kabilang kwarto, yun ang mga lugar ng mga matutuwid. Kung saan si Kristo galing doon. So binayaran niya doon para lahat ng manampalataya sa Kanya, lalabas doon sa pintuan at lilipat doon sa panibagong kwarto ng katuwiran. Nakuha niyo po ako? Through Christ, many will be made righteous. Look at that. Look at the many, hindi all. Bakit hindi lahat? Bakit hindi lahat ay magiging matuwid? Because only those who believe on what He did on that cross and what He gained when He rose from the dead, they are the only one who will be released from the part of sin to the kingdom of righteousness. So lahat lang pong na maniniwala sa Kanya. Ang lahat po ba'y naniniwala sa Kanya? Naniniwala sa pangalang Jesucristo? Yes. Tanungin mo ang lahat ng tao, do you know Jesus Christ? Yes. What do you know about Him? Di ba? Tanungin mo, anong alam mo sa Kanya? But they never talk about the cross. They never talk about His death. They never talk about His resurrection. Do you believe that they will come out of the sin if they don't know that? They will still live in this area of sin. Unless you believe what Jesus Christ done for us, what He did for us, then that's the only time that we can go and transfer to another room. For us who by one man's disobedience, Adam, many were made sinners. So by the obedience of one, Jesus Christ, shall many be made righteous. So yung righteousness natin, hindi dahil tayo ay manalanginin. Hindi dahil tayo ay palasimba. Hindi dahil tayo ay isang relihiyosong tao. No. Kaya tayo naging matuwid because of one obedient man whose name is Jesus Christ. Kaya He is called the second man. The last Adam. Okay. Knowing this, that our old self, ano yung old self natin?
Yung katawan na to ay sino na nakatira rito? Sino gumagalaw rito? Sin. Yung old man, old self, na kung saan ay hawak, kontrolado ng sin, was crucified with Him. In order that the body of sin might be done away with so that we would no longer be, I'm no longer slave to fear yun. Hindi, not sin. For he who died is freed from. So dapat dito, mamamatay tayo dapat dito. What this called is sin. We have to die here. But how can we die? Lahat tayong makasalanan. So the righteous man who is from heaven came down and then go to the cross, died for us. Kaya yung kamatayan niya ay kamatayan nating lahat. And if we believe that His death is our death to sin, then we become now free from sin. Doon lang po tayo makakalabas dito. May ginawa po ba tayo? May nagnobena ba na napakahaba dito? May nagrosaryo po ba dito na napakahaba? Para siya ay makalabas sa kasalanan? May nagsisimba ba rito ng napakahaba ng simbahan? Mayroon pang ginawa ang tao rito? Mayroon po ba? Wala. Sino ang gumawa para sa atin? Jesus Christ. It's only Jesus Christ who paid everything. Kaya ganun ho siya sinalbahi. Hindi na ho siya makilala. Magsimula ulo hanggang talampakan, punong-puno ng sugat yung kanyang katawan. Hindi na makilala yung kanyang mukha. Lahat ng katawan niya, punong-puno ng sugat. Di ba yung sa The Passion of Christ? Buti pa nga, The Passion, nakikita pa yung isang mata. Actually, in the Bible, hindi na siya talaga makilala. Hindi na, yung mukha niya talagang hindi makilala. Tapos yung kanyang katawan, can you imagine, lalatiguhin ka ng ilang beses kahampasin ng mayroong hindi lang ordinaryo na latigo yun, kundi yung bawat himay ng latigo yun ay mayroong mga bulitas at saka may mga mahaba na tinik na yari sa bakal na ilan hibla yun, siguro mga 20 hibla yun at ang maghahagupit sa iyo ay isang berdugo. Na kada hagupit sa iyo, paglabas ng ganun, tatalumsik yung mga dugo, lalabas yung mga ugat na hindi mo maintindihan. Lahat yung magsimula ulo hanggang talampakan. Tapos dinamitan pa siya pinagtatawanan pa siya, the robe. You are the king of the Jews. Dinamitan pa siya, pinagtatawanan siya, di ba? Niyuyurakan, dala-dala niya ang cross hanggang doon sa Kalbaryo. Pagdating sa Kalbaryo, balot na balot siya ng damit. Sa palagay nyo, pagka hinalpak yung damit sa kanyang katawan ng punong-puno ng sugat, ano sa atin nga lang konting band-aid. Di ba? Isang hidwa lang na gano'n. Di ba? How much more of Jesus Christ na dinamitan na siya and then buti sana ko, hinay-hinay ha. Hindi ganun eh. Kasi alam natin, di ba, pinag-usapan natin last Saturday na siya'y hubot-hubad na napako sa krus. Nung inalis po yung mga balabas sa kanya, talagang ginanon. Masakit yun, di ba? Mayroon ba sinabi si Jesus Christ? Tayo muna. May ganun ba si Jesus Christ? No. Bakit? Sinong nasa isip niya? Sabi niya riyan, who for the joy accept the cross.
Nakikita niya kasi na ito ang kabayaran ng bawat isang mananampalataya sa akin. Bayad ko na. Kaya nang siya ay napako sa krus, ang sinabi niya, huli, it is finished. Bayad ko na. For the death He died to sin once and for all. Sino taga-Pampanga rito? Oh, dami. Ito, may Kenny Abe. Ay, Saguli. Okay. Sa Pampanga, hindi sapat ang ginawa ni Christ. Kaya marami nagpapapako doon sa krus, di ba? Hindi ba doon sa Bataan, narinig ko lang ito sa mag-asawa, kay Kiko at saka kay Suset. Kailan ba nangyayari ito, Suset? Na talagang hinahampas daw yung likod na kung ano-ano. Eh may humampas na napakalakas. Binalikan daw. Huwag kayo na ganun. Di ba? Hinampas na ganun eh. Sabi niya, joke lang naman doon, siniseryoso mo. So you see, akala natin may idadagdag pa tayo sa ginawa ni Christ. May ginawa. Kaya maraming mga inosente na hindi alam ang katotohanan ng lahat. Nakakita na po, alam ko po eh. Ako po'y Katoliko. Sinilang ako ng nanay ko, Katoliko. Isipin mo, magsimula doon sa labas ng church, luluhod, maglalakad ng luluhod hanggang doon sa dulo. Bakit? Kulang ang ginawa ni Kristo. Ganon. Di ba? Sino? Tapos nagpipinitensya. Sino dito nagpipinitensya dati? Ayaw na nila aminin. Di ba? Kasi akala natin, hindi bayad ng buong buo ni Kristo. Ano lang dapat ang gawin natin? Manampalataya. Is the death of Jesus Christ or His resurrection more important? Yes. Napaka-importante po niyan. Kung hindi po namatay si Kristo at hindi po siya nabuhay, tayo ang pinakakawawang tao na nilalang. Bakit? Nananampalataya ka sa hindi nabuhay? But when Jesus Christ rose from the dead, ibig sabihin nun, there is a blessed hope. Isang araw mabubuhay ako katulad ni Christ. Kaya ka pupunta sa langit, kasi nung namatay si Jesus Christ at nabuhay, naglakad siya sa mundong ito for 40 days. Tapos, umakyat na siya sa langit, di po ba? Ang akala ng iba, dahil sila ay may religion, at ang dami nilang kabutihan na ginawa, at ang dami nilang mga sakripisyo sa buhay, kaya yung iba, nananalangin, dagdagan mo pa ako ng sakripisyo. Akala nila, dahil doon, makakarating sila ng langit. Di ba? Hindi, karamihan ng kaisipan natin ganon. Is that the way to heaven? O bayad na ni Christ? Bayad na ni Christ. So, death of Jesus Christ and His resurrection are very, very important. Therefore, we have been buried with Him. What? Eh, buhay pa ako, Brother Hill. Nililibing mo na ako.
Tingnan nyo uli ang statement na yan. We have been. Have been. Ano yan? Ano yan? Have been. Present perfect tense. Ang ibig sabihin, ngayon ba'y nailibing ka na? Nailibing ka na ba? Bakit ka buhay ka, Brother Hill? Dire-diretso natin, para kasi hindi tayo makulto. Kasi sabi ng iba, kulto daw tayo eh. We have been buried with Him through baptism into death. Anong kamatayan? Yung kamatayan niya. So that as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, so we too might walk in the newness of life. For if we have been united with Him in the likeness of His death, certainly we shall also be in the likeness of His resurrection. Ano yung kanyang kamatayan? Saan siya namatay? Cross. Ano ang kanyang sani doon? It is for your sin, it is for my sin. So if yung kanyang kamatayan dahil sa aking kasalanan, and then I'm living in this room of sin, and if I die, sa palagay mo, pag namatay ako rito, maski anong sigaw nyo sa akin, hindi ko kayo pakikialaman na. Bakit? Patay na ako rito sa lugar na to, di ba? Maski anong pagsisipa nyo sa akin, hindi nyo ako masasabing aray. Bakit? Patay na ako rito, di ba? Maski anong ano pang gawin nyo sa akin, wala na akong response sa inyo. Bakit? Patay na ako eh. Wala na akong pakialam. So therefore, tayo, nung namatay si Jesus Christ on that cross, yung kamatayan na doon ay for the sin. Which is, gusto kong bumait, ngunit di ko magawa. Di ba? So therefore, anong gagawin natin? Si Christ ang sagot ng Ama sa bawat mananampalataya para makalaya tayo sa pagkabihag ng kasalanan. We, look at that, verse 5, conditional. Nakita niyo yan? If, kung tayo ay nakipag-isa sa Kanya, katulad ng Kanyang kamatayan, so we have to be in Christ in His death. Dapat mong ibilang yung sarili mo na kasama na niya. Hindi dahil sa pisikal na mamamatay ka. Saan ka mamamatay? Sa kasalanan. So kung ako'y patay na rito, at kayo ay patuloy pa rin nagtutungayaw, I will not respond to you anymore. Bakit? Wala na ako rito eh. Patay na ako rito. Nasaan ako? Nandun na ako sa kabilang kwarto. So nakikita niyo bakit nagiging bagong nilalang ka? Do you now see bakit ka nagiging bagong nilalang? May nagbago ba sa'yo? Physically? May nagbago ba? Wala. Spiritually, mayroon? Yes. Dati, yung spirit mo, bihag ng kasalanan. Ngayon, malaya na. Kayo ay ngayon ay bihag na ng katuwiran. So, mayroong pagbabago sa'yo. In Christ, all shall be made alive. It's only in Christ that we will be made alive. Hindi ano paman. Kaya ka mabubuhay muli. Pag tayo ay namatay, it is because Christ died for us. Kaya ka mabubuhay muli because Christ resurrected from the dead. Amen? Praise be to God. Tanong, are you in Christ?
Yan ang tanong. Ikaw ba ay na kay Kristo? Anong yes? Anong yes na kay Kristo? Yes, when you believe that His death is your death. When His resurrection is your resurrection. When He ascended, it is your ascension. So may ginawa ka ba? Wala. Lahat ba ginawa ni Christ? Yes. Kaya nga yung Ephesians chapter 2, 8, 9, for by grace you are saved. Ano ba ang grace? Ano yung grace? It's unmerited favor. Wala kang ginawa. May dinagdag ka ba? Wala. For by grace you are saved through faith. Not by any works that any man should boast. Kaya tayo nagmamayabang, pupunta ako ng langit. Bakit? Nagpatayo ako ng kapilya dyan. Pupunta ako ng langit. Bakit? Ang lahat ng kalahati ng aking kayamanan, ibinigay ko. Ang dami natin, di ba? Bakit pupunta ng langit? Kasi ako ay naging ganito. Nagmamayabang tayo sa harapan ng tao, pati sa harapan ng Diyos. So therefore, we are not be part of His plan of salvation if we are not in Christ. I have been crucified with Christ. Are you? Are you? I have been crucified with Christ. And it's no longer I who live, but Christ lives in me. Before, ang naninirahan dito ay yung naman ako sa unang Adam na punong-puno tigmak ng kasalanan. Kaya ako nagagawa ng kasalanan. Pero nang napako si Christ, pindako ko rin ang sarili ko kasama niya, kaya hindi na yung luma na nakuha ko kay Adam ang nabubuhay, kung hindi si Kristo na nabuhay muli, siya ngayon ang nasa akin, yun ang pinamumuhay ko. Okay? And the life which I now live in the flesh. Dati, sinong may hawak ng flesh na to? Sin. Now, and the life which now I live in the flesh, I live by the faith in the Son of God. Faith in what? Faith in His death and resurrection. Who loved me and gave Himself up for me. Just as everyone dies because all belongs to Adam, everyone who belongs to Christ will be given new life. Dati tayo nandito kay Adam. Okay? Hindi din natin alam kung anong ginawa ni Kristo sa atin. Kaya tayo ay, maski anong gawin natin sa buhay na to ay patay. Pero nung naintindihan natin kung bakit si Christ ay napunta rito at bakit sinapako sa krus, lumipat tayo ngayon ay mayroon ng buhay. Di ba? Taga Pampanga, buhay. Di ba? Dati, patay. Ngayon ay buhay. Dati, kay Adam ay patay. Ngayon kay Kristo ay see, now, do you see now the difference? Why we really have to come to Christ. Therefore, if anyone is in Christ, and all things, and see, if anyone daw is in Christ, dapat lumipat ka kay Kristo. Pagkat hindi ka lumipat kay Kristo, nandito ka pa rin kay Adam.
At wala kang mangyayari, mamamatay at mamamatay ka. Kaya nga, conclusion, di ba? Conclusion, hindi opinion. Conclusion, hindi opinion. Therefore, yan ang conclusion. Kaya nga, look again, ayan na naman yung if. Conditional again. So you can be in Christ and you cannot be in Christ. Why? Kasi conditional yun eh. It's your choice. I will not force you. You have your choice. I made my choice. I will not. Maski ang nanay ko, hindi ko po pwersahin yan. Maski ang asawa ko, hindi ko po pwersahin yan. Ultimo mga anak ko, I will not force them. It's my choice. If they don't choose Christ, then may magagawa ba ako? It's an individual salvation. So if anyone is in, kung ito daw si Christ, bago na siyang nilalang. Bakit siya bagong nilalang? Kaya nga kanina, second man. New generation. Bakit? Ang old generation is patay. Ang new man, the new creation is life. Doon so nakita nyo na yung the first Adam, the last Adam, the first man, and the second man. That first man is death, the second man is life. So it's your choice. It's my choice. I have already choose that I have to be in Christ. Kung ikaw daw ay na kay Kristo, ano nakalagay diyan? Lahat nung buhay mo, nung ikaw ay nasa kay Adam pa, passed away na yun. Pag sinabing passed away, may maaalala ka pa ba? Ang nakaraan nyo po ba? Bakit ang daming tao lagi ginugunita yung nakaraan? Bakit? Kasi hindi pa sila nakakalipat dun sa bago. If you are in the new place, don't think of your old one. Some of the people, they are thinking of the old ones. Kung nasaan ka na ngayon, dito ka na. Okay? Behold, if you are in Christ, nagiging bago ng lahat. Dati ka malungkutin, kay Kristo ikaw ay masayahin. Ikaw dati ay punong-puno ka ng problema, ngayon ay ikaw ay may solution na sa problema. Kung ikaw ay dati ay warrior, katulad ni Susette kanina, ngayon, you will not be worried anymore. Because you know what? You are in a new environment. Where in the new environment, everything will be settled by Him. Okay? Praise be to God, the Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Dati rito, wala kang kapag-asa. Patay kang bata ka rito. Mas kanong ginawa mo rito, mas kanong religion mo rito, mas kanong ginawa mo kabutihan dito, patay kang bata ka rito. Wala kang pag-asa rito. Pero kung nandito ka na kay Kristo, ano sinasabi diyan? He has given us a new birth. Bakit new birth? Bago kasi itong new man. Itong new man in Christ now has a hope of going to the Father. Before that old man, they have no hope going to the Father. Kaya akala nila, pag namatay, dedire-diretso na daw sila punta ng langit. Tama po ba? Tama po ba na pupunta sila sa langit? What if kung hindi nila tinanggap si Christ? Are they going to heaven?
Ang dami nilang ipagmamayabang. Lord, nagpatayo ako ng ganito. Lord, ang dami kong binigay. Lord, ganito. Ganito, Lord, ganito. Ang dami! Sasabihin sa iyo ng Panginoon, isa lang, anong ginawa mo sa aking anak si Kristo? Anong ginawa mo sa anak ko? Yan ang ating dapat sagutin. And God placed all things under His feet and appointed Him to be the head over everything for the church. Sino ang head? Kaya siya nag-resurrect eh. If Jesus Christ is the head at nag-resurrect siya, the whole body, the church, will be resurrected. The church are the believers of Christ. It's not a religious group. Those who believe in Christ, of what He has done for us, that is called the church of Christ. Kaya nakalagay dyan, for God placed all things under His feet, kay Jesus Christ, and appointed, tinalaga siya, to be the head over everything in the church. So kung siya ay namatay, siya ay nailibing, siya ay nabuhay uli, the church must experience the same. Amen? Okay. Therefore, if you are in Christ, I am a new creation. No more condemnation. Here, I am condemned because of sin. Here, no more condemnation. It's your choice. Tonight, okay, I would like to lead you in a prayer if you really wanted to accept Christ as your Lord and Savior. If you want Him to be what the Bible is telling us, I will lead you in a simple prayer of acceptance. If any man be in Christ, he will be a new creation. The old has gone, the new has come. Tayo po ay pumikit. Tamay tayo at pumikit. Okay. To those who really wanted to accept Christ for tonight, since your eyes are closed, no one can see you except God, it is now an act of faith. Do you want to receive Christ tonight? And if you want to receive Christ tonight, can I see your right hand, please? Thank you for all the hands. Thank you for all that hands. Thank you very much for that hand. And let us pray. I will lead you in a prayer. Say, sundan niyo po ako. Our Father in heaven, I thank you for your Son, Jesus Christ, our Lord and Redeemer, who died on that cross, on that Calvary. He died for my sin and the curse of sin and the penalty of sin, which is death. And when He arose again from the dead, He arose into the glorious light, which is your kingdom. And there is no death in Him anymore. And I believe it. And Lord Jesus, thank you that you died for me. And your cross is my cross. And I'm no longer slave to sin. But I'm now the son of righteousness in you, my Lord Jesus Christ. Thank you for washing my heart and my soul and my mind and my whole being by your precious blood. And now I accept you to come into my heart, live and dwell in me.
You are my Lord and my Master, and I am your servant, and I am your slave. Thank you for a new life. Thank you for the eternal life. Thank you for the good life you will be given to me. And thank you now I receive the Holy Spirit. Father, I give you all praises and thanks, glory and honor, in Jesus' mighty name. Amen. Welcome to your new abode. Wala na ho kayo sa kasalanan. You are now in Christ Jesus. God bless you. Good night.